Magandang umaga muli sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat at nagagalak na meron tayong spiritual empowerment. Itong spiritual empowerment natin dito sa lugar na ito mga kapatid ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Magbibigay sa atin ng galak. Magbibigay ng katuwaan sa ating mga puso na sa kabila na nangyayari sa ating paligid ngayon, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil ang sabi nga, if God is with us, who can be against us? Ang nangyayari sa mundo ngayon ay hindi kaaya-aya. Maraming mga taong nagkakagulo, lalo na nung dumating ang pandemya. Bawat iglesia, bawat mananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, nagtatalo-talo mga kaibigan, mga kapatid, kung sila ba ay magpa-vaccine o hindi magpa-vaccine. May mga nagsasabi, kung magpa-vaccine tayo, ito ay makakatulong sa ating ekonomiya. Pag magpa-vaccine tayo, darating tayo sa isang punto na wala nang magkakasakit at hindi na tatamaan ng pandemyang ito. Ang sabi naman ng iba, hindi pa nasubukan yan. Kung kayo magpabaksin, darating ang araw, magiging zombie kayo at kakainin nyo yung hindi nagpabaksin. O ang nagpabaksin, ganun din sa kabila. Mga kaibigan, mga kapatid, naguguluhan, nagtatalo-talo na, pati sa mga iglesia ngayon. May kanya-kanyang kuro-kuro. Vaccine o hindi magpabaksin. Pero sa ating karanasan, mga kapatid, mayroon tayong maraming kaibigan na nagpabaksin. Ilang araw lang, patay. Meron din tayong maraming kaibigan, hindi talaga nagpabaksin. Meron akong kaibigang ministro, hindi talaga siya nagpabaksin. Dahil alam niya, hindi pa to clinically test. Hindi talaga siya nagpabaksin mga kapatid. At hindi talaga siya magpapadala sa ospital. Ang nangyari, dahil hindi siya nagpabaksin, 2 linggo, nagkasakit siya, patay. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, magpabaksin tayo, hindi tayo magpabaksin, hindi tayo ligtas sa pandemyang ito. Lahat tayo ay delikado. Naalala ko tuloy nung panahon namin sa probinsya. May tinatawag kaming dungoy sa manok. Alam niyo mga kapatid, marami kaming manok. At pag dumating yung peste sa manok, alam niyo, bigla na lang nakakuha yung manok, bigla na lang yung yuyuko, tapos mahulog na lang dun sa... Tawag natin, nagbatog sa kahoy, bigla na lang bumabagsak. Nalaman namin, ang tawag namin yan, dungoy. So ang ginagawa, may mga veterinary mga kapatid, pupunta doon sa lugar namin, mag-injection sa mga manok. Kasi may dungoy. Tapos mga kapatid, ligtas na yung mga manok. Pero, hindi dapat magkumpiyansa yung mga manok na yun. Kasi, mayroon silang virus sa katawan nila. Yung mga na-injectionan mga kapatid, naligtas sila, pero doon sa ibang bayan naman, sa ibang lugar, pag dumating na naman doon, yung dungoy na tinatawag nila, mamamatay din yung mga manok. So, may injection, walang injection, delikado pa rin yung mga manok. Ganon din yan sa atin mga kapatid. Kayo na may vaccine na, vaccinated na, mag-ingat-ingat kayo kasi may virus na kayo sa katawan. Kayo na wala kayong vaccine, hindi kayo nagpa-injection, mag-ingat din kayo kasi delikado kayo kasi wala pa kayong mga virus doon sa katawan nyo. Sabi nga sa isang kwento na nabasa ko, na post doon sa Facebook, may isang anak na unggoy na maliit nagtanong sa kanyang nanay, "Nay, nagpa-vaccine naman po lahat. Kailan po tayo magpa-injection at pupunta doon sa clinic?" Sabi ng nanay na unggoy, "Saka na tayo magpa-injection, anak. Pag napatunayan na ng tao na hindi masama yung vaccine." Dati-rati mga kaibigan, mga kapatid, inuuna yung mga hayop bago tao. Ngayon, inuuna ang tao bago hayop. Pero ang punto dito mga kaibigan, mga kapatid, kailangan pa rin tayong magkaisa. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi tayo dapat nagkawatak-watak. Dapat mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ng pandemya, dapat tayo ay nag-uunawaan, nagtutulungan, nagkakaisa para po maabot natin ang minimithi nating kapayapaan at kagalingan at katiwasayan sa mundong ito. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, ang dami na talagang pagsubok na naranasan natin. Katatapos lang ng pandemic, nagyera naman ang Russia at saka Ukraine.
Matindi ito mga kapatid. Maraming punto de vista ang ating titingnan dito. Kasi mga kapatid, hindi ito basta-basta. Sabi ng Biblia, and you shall hear of wars and rumors of wars, and they shall be famine in diverse places. Darating ang pinakamatinding tagutom. But I would like to tell you, ang sabi rin sa atin ng Biblia, this is just the beginning of sorrow, but the end is not yet. Ito ay panimula lamang sa mga kalungkutan at kahirapan, ngunit hindi pa to ang katapusan. Alam nyo, kung titingnan natin ang punto de vista, may ibang nagsasabi, tama naman talaga ang Russia, na talagang inatake na ang Ukraine. Kasi delikado yung security nila pag pinasok sila ng NATO. Delikado sila. Sabi naman ng iba, tama talaga ang Ukraine. Dapat talaga manindigan sila, hindi sila pakialaman ng Russia. Mga kaibigan, mga kapatid, depende kung saan ka titingin ng punto de vista. Pero ang nangyayari sa atin yung kapatid, krisis. Napakamahal ng gasolina. Dahil ang Russia, isa sa pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Sila ang pinakamalaking supplier, mga kapatid, na nagsusupply sa buong Europa at sa buong Asia. Kaya nga mga kapatid, nang tinamaan ng giyera, nagsanksyon ang iba't ibang lugar sa Russia, nagmahal at nanamantala naman itong ibang mga negosyante. Pero mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, gusto nating tingnan ang punto de vista sa mga pangyayari ito. Ano ba talaga ang nakasulat sa banal na kasulatan na dapat nating tingnan, dapat nating tandaan, at dapat nating bantayan para tayo ay maihanda sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pag nagmahal mga kapatid, itong tinatawag nating fuel, siguradong magmahal agad ang mga bilihin. Kamamahal nga lang ng gasolina at diesel, biglang nagmahal ng 10 kilo ang binibili nating mga gulay. Grabe naman. Ang tinaas lang naman ng krudo, 5 piso. Bakit naman ang presyo ng talong 10 piso? Hindi lang may 1 kilo ang dinadala nila sa truck. Maraming kilo naman. At bakit gano'n naman kataas? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, talagang maraming magsamantala. Maraming magsamantala sa mga panahong ito. At ang mga negosyante gusto rin nilang mabuhay ng maayos. At yung mga mamimili gusto nilang makatipid ng kaunti. Pero mga kaibigan, mga kapatid, etong pangyayaring ito na nangyayari sa ating buhay, this is just the beginning of sorrow, but the end is not yet. Marami pang mga pagsubok ang darating sa ating buhay, mga kapatid. May isang tao doon sa isang malayong komunidad. Siya ay laging nangangaway sa mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, kapitbahay niya. Inaaway niya lahat. Ayaw na niya sa buhay niya. In fact, gusto na nga niyang mamatay. Hindi lang ilang beses siya nagpakamatay. Hindi siya mamatay-matay. Marami nang pumupunta sa kanya, pinapayuhan siya, huwag ka na mangaway. Huwag ka na, wala ka nang angkuhan. Hirap na hirap ka na nga sa buhay, palaaway ka pa. Buti na lang, nirerespeto namin yung tatay mo kung ano-ano nang sinasabi ng tao sa kanya. Talagang galit siya sa kanyang buhay, galit siya sa kanyang sarili, galit siya sa kanyang mundo, galit siya sa kanyang paligid. Isang araw mga kapatid, may isang matalinong tao. Dati kasi, yung mga matatalinong tao tulad nila Buddha, la Confucius, yung mga matatalinong mga, di ba nakita niyo yung wise men, lagi yung naglalakad tapos nagbibigay ng payo. Doon sa mga taong nahihirapan, doon sa mga taong napipighati, yun talaga ang ministry nila. May isang araw mga kapatid, may isang matalinong tao na dumalaw sa isang lugar, na kilalang kilala siya doon sa lugar na yun. Masaya ang mga tao na siya ay dumalaw muli. Kasi yung panahon, nung unang panahon na wala pang mga television, wala pang mga social media, wala pang mga computer, wala pang Google, na matanungan natin sa mga bagay-bagay, na tayo wala pang mga maraming mga ministro, wala pang mga psychologists, doon sila humihingi ng payo at doon sila kumukuha ng mga talinghaga para sila ay mapabuti sa kanilang buhay. Maraming nagtanong, mga mag-asawa, maraming nagtanong, mga kabataan, maraming nagtanong, mga lalaki, babae, tungkol sa mga buhay-buhay. At may nagsabi sa kanya, mga kapatid, alam mo, may problema kami dito sa lugar namin ngayon. May isang tao na talagang hindi namin siya pwedeng pakisamahan. Inaaway na niya ang tahimik namin na bayan. Dati-rati hindi kami magulo dito, pero nang dumating ang taong yan, lagi na lang kaming magulo. Lagi na lang kami niyang inaaway. Sabi ng matalinong guro, sabi niya, papuntahin niyo dito.
Pero may nagpayo sa kanya, ay wala kang magagawa doon. Talagang napakasulail ng batang yun, hindi yun nakikinig. Pero ang sabi niya, subukan natin, malay nyo makatulong tayo. So, isang araw, sinabihan nila yung taong yon, pumunta ka doon. Baka matulungan ka kasi lagi kang namumreba, lagi kang nangangaway, lagi kang galit. Sabi niya, galit ako kasi gusto ko pera, gusto ko mayaman ako, gusto ko marami akong tauhan. So lumapit siya doon sa guro. Pinatawag mo daw ako, sabi nung lalaki. Hindi mo ako matutulungan at wala kang maitulong sa akin. Sinasabi ko na sa iyo, umalis ka na dito at wala kang magagawa sa akin. Sabi ng guro, bakit ba? Ano ba ang naging problema mo sa buhay at naging miserable ka? Sabi niya, wala akong kwenta. Walang kwenta. Lahat sa akin walang kwenta. Itong kamay ko, walang kwenta. Hindi marunong magtrabaho. Itong utak ko, hindi gumagana. Itong paa ko, tamad. Itong tiyan ko, ayaw kumain. O minsan, gutom na gutom. O minsan, ganun. Ang dami niyang reklamo doon sa guro. Sabi ng guro, pasalamat ka na lang. Kasi, mayroon ka pang kamay. Mayroon ka pang paa. Sabi niya, ay guro, buti pa, umalis ka na lang dito. Kasi, ako, gusto ko na ngang maglaho sa mundong ito kasi wala nga akong kwenta. Tulad nitong mata ko, nakakakita nga ako, kinakikita nga kita. Pero ano bang nagagawa pag nakikita kita? Magkakapera ba ako pag nakikita kita? Sabi ng guro sa kanya, gusto mo pala ng pera. Sabi niya, siyempre gusto ko marami akong pera. Sabi niya, alam mo doon sa lugar na pinanggalingan ko bago ako dumaan dito, bago ako pumunta dito, mayroong isang mayamang lalaki doon na mayroong isang anak na bulag. Ibibigay niya ang kalahati ng kayamanan niya sa isang tao na magbibigay ng kahit isang mata doon sa anak niya. Gusto mong magkapera? Sabi ng lalaki na laging nagre-reklamo, kung ibibigay ko yung mata ko sa kanya, di ako naman ang bulag. Pero magkakapera ka naman, sabi ng guro. Sabi ng lalaki, hindi ko ibibigay ang mata ko. Kahit hindi pa ako magkapera, hindi ko ibibigay ang aking mata dahil ayaw ko na hindi ko makita ang magagandang tanawin sa aking paligid. Alam nyo minsan mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin nabibigyang halaga ang mga bagay-bagay kung ano tayo dahil lagi nating hinahanap yung wala tayo. If we always keep on chasing those we do not have, we can never be happy of what we have. Kung lagi nating hinahabol yung mga wala sa atin, hindi talaga tayo kailanman maging masaya kung anong mayroon tayo. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na hindi nila na-appreciate kung anong mayroon sila dahil lagi nilang hinahanap yung mga bagay na wala sila. Ang daming mga tao dyan, mga kapatid, na hindi sila naging masaya sa kanilang buhay dahil lagi nilang iniisip na mahirap ako, wala akong kwenta, wala akong silbi, etong mayroon ako, wala naman to, wala akong pinag-aralan, wala akong narating, walang-wala ako. Lagi nilang hinahanap yung wala. Hindi nila alam, mga kapatid, na yung kalakasan nila, yung kabataan nila, yung maganda nilang pangatawan, yung hindi sila nagkakasakit, yung mga may mata silang nakakakita sa paligid, isang malaking pagpapala na yun. At pag dumating ang pagkakataon sa ating buhay, mga kapatid, mahihirapan tayo dahil sanay na tayong magreklamo. Nasanay na tayo na lagi tayong gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Alam niyo ba, mga kapatid, ako'y nalulungkot. Pag nakakita ako ng mga tao na wala nang ginawa sa buhay nila kundi magreklamo. May mga nakikita ako, mga kaibigan ko na mga oposisyon, wala nang ginawa kahit sinong presidente ang naging presidente ng Pilipinas. Wala na silang ginawa kundi mag-rally. Ewan ko lang, pati mga anak nila, gano'n na rin ang ugali. Pati ang mga apo nila, gano'n na rin ang ginagawa. Paano tayo maging masaya sa ating buhay kung hindi natin na-appreciate ang mga bagay-bagay na mayroon tayo? Ang sabi nga, be thankful of what you have. Always be thankful. In everything give thanks. For this is the will of God through Christ Jesus concerning us. Darating ang mga araw, mga kapatid. Darating ang panahon.
pighati na hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. At pag dumating ang araw na yan, yung mga taong mapasalamatin, yung mga taong marunong magtiis, yung mga taong naging daluyan ng pagpapala, sila yung makatitiis pagdating ng mga pagsubok na yan. Sabi nga, dapat sa ating buhay, we should be happy and count our blessings always in our life. Bilangin natin yung pagpapala. Bilangin natin kung anong klaseng mga biyaya sa buhay na dumating sa ating buhay. And you will see that there is always great thing happening in your life. Makikita mo mga kaibigan, mga kapatid, ay meron pa nga, totoo nga. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa aklat ng mga taga-Roma, in the epistle of Paul the Apostle to Romans, ang sabi niya, I appeal to you, brothers and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang ating buhay ay maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya napakasarap isipin na kung ang ating buhay ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Napakasarap isipin na kahit hindi man tayo mayayaman sa mundong ito, ngunit nakapagpasaya tayo ng mga puso, nakapagpasaya tayo ng mga kaluluwa, nakapagbibigay tayo aliw doon sa mga nahihirapan. Napakasarap isipin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung kahit marami mang pagsubok ang darating sa ating buhay, kaya pa rin nating umiti at kaya pa rin nating sabihin, darating din ang araw, makakaahon din ako. Today, this time is always the best time to start. Ang sabi nga, hindi mo man mababago yung mga bagay na nisimulan mo na. Pero sasabihin ko sa iyo, if you think wisely and start to think the best thing in your life, you can change the ending of the story. Hindi mo man mabago yung mga nasimulan mo na sa istorya ng buhay mo. Pero sasabihin ko sa iyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, kung babaguhin mo lang yung outlook mo sa buhay, pwede mong mabago yung ending. And you will have a happy ending in life. Ganun yung mga pelikula, hindi mo na mabago kung paano nagsimula dahil nasa kalagitnaan ka na. But if you always think that today is the best day for me, today is the best time to start in my life, there is always a nice ending in your life. Marami sa mga tao ngayon, mga kapatid, they spend too much in their time in quarreling others. Marami ngayon, mga kapatid, ginugugol nila ang buhay nila sa puot, ginugugol nila ang buhay nila sa galit, ginugugol nila ang buhay nila sa sama ng loob. I would like to tell you this morning, life is too short. Napakaiksi ng buhay para igugol natin sa sama ng loob. Napakaiksi ng buhay para igugol natin doon sa inggit. Napakaiksi ng buhay para igugol natin sa galit sa ating kapwa. Igugol natin itong maiksing buhay natin na maging daluyan tayo ng pagpapala upang pagdating ng mga pagsubok sa ating buhay, darating yung mga pantinding pangsubok na darating, more than pandemic o more than kung ano pang darating sa ating buhay, kaya nating sabihin, nalagpasan ko to sa tulong ng Panginoon. I can do all things through Christ which strengthens me. Mga kaibigan, mga kapatid, may payo sa atin si Apostol Pedro. Apostol Pedro, ang sabi niya sa naunang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12. Beloved, mga minamahal ko, ang sabi niya sa kanyang sulat, do not be surprised at the very trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Beloved, do not be surprised. Huwag kang magtaka. Huwag kang magimbal. Huwag kang aligaga. Pag may dumating na matinding pagsubok sa buhay mo, para bang nabigla ka. Tayo ay pinalalahanan ni Apostol Pedro, mga kapatid, na marami pang pagsubok ang darating sa ating buhay. Marami dyan, mga kaibigan, mga kapatid, sinubok, gumapang, hindi na nakabangon. Ngunit sa pagkakataong ito sa ating buhay, pagsama-sama tayo, nagtutulungan tayo, nagkakaunawaan tayo, mayroon tayong kumpanya
na sinasamahan na nakakatulong sa atin sa pag-ahon sa ating mga buhay, pag-ahon sa kahirapan natin, pag-ahon natin sa pagsakripisyo at pagtutulungan ng bawat isa. Sasabihin ko sa inyo sa umagang ito mga kapatid, itong ginagawa nating spiritual empowerment, makakatulong ito upang sama-sama tayong labanan ang pandemya at mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Do not be surprised. Huwag kang magimbal. Huwag kang aligaga. Huwag kang mabigla pag may mga pagsubok na biglang dumating sa iyong buhay. Ang sabi nga ni Santiago, consider it pure joy, my dear brothers, when you face trials of many kinds. Isipin mong isang malaking kagalakan kung may mga pagsubok, iba't ibang klaseng tukso, pagsubok darating sa iyong buhay. Because the testing of your faith develop perseverance. Dahil itong mga pagsubok na ito ay magpapatatag sa iyong pananampalataya. Ito'y magpapatibay sa iyong pananampalataya. Pag may mga tao dyan tinutukso ka, pag may mga tao dyan sinisiraan ka, pag may mga tao dyan nagsasabi ng kung ano-ano sa iyo, isipin mo lang palagi, itong mga taong ito ang nagpapatibay sa aking pananampalataya. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pangako ng Diyos ay hindi mapapako. Ang pangako niya, hindi ko kayo pababayaan. There is always a promise. Sa kahit anumang pagsubok darating sa ating buhay, laging may pangako. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magimbal. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabigla. Do not be surprised. Huwag kang masurpresa pag may mga pagsubok dumating sa iyo. Ang iba kasi sa atin, hindi handa. Kaya nga, pinapayuhan tayo ni Haring Solomon. Halimbawa si Haring Solomon, nakikita niya na maraming mga Israelita, maraming tao sa kanyang bayan ang hindi nag-iipon. Mga tao na pag may pera sila, may salapi, gumagasto lang ng parang sinong mayaman. Pag sila ay nagkakaroon ng trabaho at nagkakaroon ng sahod, parang inuubos lang nila. Tinatawag nating one-day millionaire. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi ni Haring Solomon, doon sa kanyang bayan, go ye to the ant, thou sluggard, and consider her ways and be wise, said the wise man King Solomon. Pumunta ka doon sa mga langgam, tingnan nyo kung paano sila naghirap, kung tingnan nyo paano sila nag-ipon. Nag-iipon sila para sa panahon ng tag-ulan, para sa panahon ng tagutom, mayroon silang kakainin. Go ye to the ant, thou sluggard, and consider her ways and be wise, said the wise man King Solomon. Kasi alam ni Haring Solomon na may mga tao na hindi nila alintana na mayroong pagsubok darating bukas. Pag mayroon sila ngayon, one-day millionaire, inuubos nila ang kung anong mayroon man sila, pagkatapos bukas, nga. Hindi nila alam anong gagawin. Pero mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon na mayroon kang Diyos sa iyong buhay, sa panahon na mayroon kang Kristo sa iyong buhay, sa panahon na mayroon kang Redeemer sa iyong buhay, sasabihin ko sa iyo, sa kahit anumang pagsubok ang darating sa buhay mo, kaya mong manindigan dahil si Kristo ang magsasabi sa iyo, you can do all things through Christ that strengthens you. Kaya nang binanggit ni Apostol Pedro, nang binanggit ni Pedro sa kanyang sulat, be sober, be vigilant, be watchful. For your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking someone whom he may devour. Sinabi na to ni Apostol Pedro, humanda ka, mag-ingat ka, magbantay ka, ihanda mo yung sarili mo because the devil is like a roaring lion. Pag ikaw ay masaya ngayon, humanda ka, hindi siya gusto na maging masaya ka. Pag ikaw ay kumita ngayon, hindi niya gusto nakikita ka, gusto niya mahirap ka, gusto niya api ka, gusto niya wala kang trabaho, ang gusto niya lagi kang api at parang lupaypay ka para wala kang magawang mabuti, para hindi ka magtrabaho ng maayos. Ang gusto niyang isipin na kawawa ka, api ka, wala kang kwentang tao, yun ang gusto ng dyablo. Tuturuan ka niya na mamalimos. Tuturuan ka niya na mangaway, tuturuan ka niya na maging rebelde, tuturuan ka ng kaaway ng Diyos na ikaw ay maging suwail. Hindi ka niya
papahingain. He is like a roaring lion. So sabi ni Pedro, be sober, be vigilant, be watchful, maghanda ka. Maging vigilante ka because the devil is like a roaring lion, seeking someone whom he may devour. Nandyan lang siya sa gilid-gilid. Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Mag-ingat kayo lagi sa tabi nyo, katabi nyo. Tingnan yung maigi yung katabi nyo. Malay mo yan na ang roaring lion. Yan na ang lalapa sa inyo. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Dito sa spiritual empowerment, tinuturuan natin ang ating mga kaibigan, tinuturuan natin ang ating mga kapatid na kahit anumang pagsubok darating sa ating buhay, maging matatag tayo, taasan natin ang ating self-worth, taasan natin ang ating self-esteem, magtiwala tayo sa ating sarili, magtiwala tayo sa ating mga kaibigan, magtiwala tayo sa ating grupo, magtiwala tayo sa ating leader, at magtiwala tayo sa Diyos. Dahil kailanman, hindi niya tayo pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Kahit anumang klaseng pandemic ang dumating sa buhay natin, mga kapatid, kahit anumang klaseng pagsubok ang dumating sa ating buhay, kaya nating mag-virtual, kaya nating maging masigasig, kaya nating tumayo, kaya nating manindigan, dahil may Diyos tayo na mas makapangyarihan kahit sa anumang klaseng pandemic. May Diyos tayo na mas makapangyarihan sa kahit anumang klaseng krisis na dumating sa mundo. Kahit anumang klaseng krisis yan. When God said, let there be light, and there was light. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Ipinahintulot ng Diyos sa mga pagsubok darating sa ating buhay upang lalo tayong maging matatag, upang lalo tayong maging masigasig, upang laging maging positibo ang ating pananaw sa buhay. Kaya pag dumating yung mga pagsubok, dumating ang krisis, dumating na wala kang kita, dumating na parang walang-wala ka na, huwag kang mabigla, sabi ni Apostol Pablo. Dahil ikaw ay handa na, inihanda ka na ng Diyos sa mga pagsubok na yan. Purihin mo ang Diyos, manalangin ka, huwag kang tumigil na manampalataya. 3 bagay, mga kapatid, ang iiwanan ko sa inyo sa umagang ito upang malagpasan natin ang krisis, pandemic o anumang klaseng pagmahal ng presyo ang darating sa ating buhay. Una, huwag kang tumigil na manalangin. Be a prayerful individual, a prayerful father, a prayerful mother, a prayerful friend, a prayerful companion. Huwag kang tumigil na mga manalangin because God is just a prayer away from you. God is faithful to His promises. Pray consistently. Ang unang-unang dapat natin gawin, mga kapatid, upang malagpasan ang krisis na ito, keep praying. Pangalawang bagay na dapat nating tandaan, habang hinaharap natin ang krisis na ito, mga kapatid, keep connected. Huwag mong putulin ang koneksyon mo sa Diyos. Huwag mong putulin ang relasyon mo sa Diyos. Huwag mong putulin ang anumang pananampalataya mayroon ka ngayon. Huwag mong putulin ang koneksyon mo sa iyong mga kaibigan. Huwag mong putulin ang koneksyon mo sa iyong grupo. Huwag mong putulin ang koneksyon mo sa iyong leader. Huwag mong putulin ang koneksyon mo sa mga taong nakapalibot sa iyo dahil sila ang gagamitin ng Diyos upang ikaw ay tulungan. Gagamit ang Diyos ng kahit sino mang tao upang ikaw ay makaahon sa iyong krisis na naranasan ngayon. Tulad ng isang kwento, mga kapatid, nagkaroon ng isang malaking baha sa isang syudad. Tapos, mga kapatid, sa isang simbahan, may isang ministro na hindi talaga siya lumikas. Lumikas na ang lahat ng mga tao, siya ay nanatili sa kanyang simbahan. Pagkatapos, may dumating na barangay tanod, sinabihan siya, Pastor, sama ka na sa amin dahil pataas ang tubig, nasira na yung dam, pataas ang tubig. Sabi niya, hindi ako alis dito kasi hinihintay ko ang Diyos na tutulong sa akin. Pagkatapos, tumaas ng tubig, pumatong na siya sa bangko. Pagkatapos nun, mga kapatid, dumating yung kapitan na ng barangay. Tapos tinawag siya, Pastor, punta ka na, samay ka na namin, may bangka kami, ililigtas ka namin kasi pataas ng tubig. Sabi niya, hindi, hinihintay ko ang Diyos. Sa katlong pagkakataon, yung DSWD na talaga, mga kapatid, ang pumunta sa kanya. DSWD ng bayan. Pati ang mayor sumama na, nandun na siya sa bubong. Pastor, halika na. Kasi pataas ng tubig, lulubog na ang bayan na to. Doon na tayo sa may bundok banda.
Sabi niya, hindi, hinihintay ko ang Diyos. Nanalangin ako sa Diyos at alam ko, ililigtas ako ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, sa last na hindi na siya makahinga, mataas ng tubig, nasa ibabaw na siya ng bubong, wala nang makaligtas sa kanya. Dumating yung helicopter, nagpahulog ng lubid. Pastor, sumakay ka na kasi pataas na nabas ang tubig. Sabi niya, hinihintay ko ang Diyos. Nang wala na siyang magawa, mga kapatid, umalis na yung mga rescue team. Tumawag siya sa Diyos, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Nagkataon naman, mga kapatid, na sumagot ang Diyos sa kwentong ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano ka ba? Nagpadala na ako ng barangay tanod, nagpadala na ako ng kapitan, pinadala ko ng DSWD, pinadala ko na ang mayor, pinadala ko na yung helicopter, hindi mo pa rin naramdaman na ako na yun ang nagpadala sa kanila. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, hindi natin ramdam ang tulong ng Diyos sa atin dahil may iniisip tayong ibang klaseng bagay na dumating sa ating buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi magpapabaya. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang pangako, doon sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, manatili yan. Ang sabi niya kay Josue, yun din ang sabi niya sa atin ngayon. Do not be afraid. Have I not commanded thee? Sabi niya kay Josue, have I not commanded thee? Be obedient. Be truthful to my words. Do not be afraid. Do not be dismayed. Huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng pag-asa because I, the Lord your God, will never leave you nor forsake you. Yun din ang pangako niya kay Isaias. Ang sabi niya, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ye, I will strengthen thee. Ye, I will help thee. Ye, I will uphold thee. Ye, I will be with you wherever you go. I will help thee with the right hand of my righteousness. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bago ako magtapos, mga kapatid, ikwento ko sa inyo ang sulat sa Biblia. Ang kwento ni Jehoshaphat. Nang siya ay naging matapat sa Diyos sa kanyang pagiging hari. Alam niyo, isang araw, sinugod sila ng libo-libo, daang libong sundalo sa kanilang mga kalaban. Sabi ni Jehoshaphat, manalangin tayo. At habang sinanalangin, may isang propeta na nagsalita. Inudyukan ng banal na espiritu. Ang sabi ng isang propeta kay Jehoshaphat, mahaba itong kwento pero paiksi natin. Jehoshaphat, King Jehoshaphat, ito ang tugon ng Panginoon. Jehoshaphat, do not be afraid. This battle is not yours, it's God's. Ang ganda. Etong away na to, etong pandemic na to, etong crisis na to na nangyayari sa ating buhay ngayon, mga kapatid, this is not our battle. Kung tayo patuloy lamang na magtiwala sa Diyos, kung tayo patuloy lamang na manampalataya sa Diyos, this battle is not ours, it's God's. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat masurpresa, hindi tayo dapat mabagabag dahil ang Diyos ang siyang lalaban sa atin. Alam niyo ba ang nangyari, mga kapatid? Ayon sa kwento ni King Jehoshaphat, na habang ang mga army, 100,000, 200,000 sundalo, papunta sa kanila, makikita mo ang buong disyerto. Puro alikabok na lang. Ganun kalakas, ganun katibay, ganun katatag ang 200,000 sundalo na hawak ang kanilang armas. Alam niyo ba ang pinadala ni Jehoshaphat? Na panlaban doon sa mga sundalong armado, pinadala niya ang kanyang mga mag-aawit. Singers, choir members, naghihintay ng beat ni Jehoshaphat. Sabi ni Jehoshaphat, walang magsimulang magsalita, walang magsimulang awit, hanggang hindi bababa ang kamay ng choir leader. Nang palapit, ng palapit, ng palapit, ng palapit, ng palapit, ng palapit ng mga kaaway, binaba ng choir director ang kanyang kamay at biglang nagkaroon ng whirlwind at biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Hindi na makikita ng mga sundalo ang kanilang mga kasama hanggang sa sila na mismo ang nagpatayan. At pagkatapos nun, mga kapatid, makikita mo sa disyerto lahat ng bangkay ng mga kaaway. Ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, this battle is not yours, it's God's. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, mga kapatid, kung tayo ay sama-sama, magtutulungan at magtitiwala sa Diyos,
this pandemic, this crisis, this battle is not ours, it's God's. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Nawa po na tayo ay magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoon, na iaahon niya tayo, at darating ang araw, mga kapatid, we shall all sing glory to God. We will praise the Lord, and we will keep on serving Him, and we will keep on glorifying Him, all in the service of the King. May God bless us all.